Umaasa ako sa negosyo ng itlog ng gansa. Para iahon ang guantian mula sa liblib na kabundukan. At gawin itong isang maunlad na nayon. Pero ang una nilang ginawa matapos magpatayo ng mga bahay, ay harangan ang bodega ko. At pilitin akong isuko ang kita ko. Alas 5:30 ng umaga. Kakasilang pa lang ng araw. Punong-puno na ng tao ang pasukan ng guantian. Ang sementadong daan sa harap ng bodega ko ay hinarangan ng mahigit 10 dekuryenteng tricycle. Hindi magtataas ng presyo si Dahay ngayon. Hindi makakaalis sa nayon ang truck mong may itlog. 2 truck na may cold chain ang nakaparada sa harap ng bodega. Kalahati na ng laman ang karga. Boss, kapag nagpatumpik-tumpik pa tayo, siguradong hindi makakarating sa hotel ng Sangyuan ang mga itlog. Hindi ako nagsalita. Ang bungkos ng susi ng cold storage sa kamay ko ay mahigpit kong kinuyom. Ang mga itlog na ito ngayon ay para sa planta ng Sangyuan Food sa lungsod. 30,000 itlog ng gansa. Malinaw na malinaw ang nakasaad sa kontrata. Kapag hindi na ihatid bago mag-alas 9, may kaltas. Kapag 2 beses na lumampas sa oras, kakanselahin ang karapatang mag-supply. At ang mga nakaharang sa pintuan ng bodega ay hindi kung sino-sino lang. Lahat sila ay mga taga-guantian. Nasa unahan ng mga tao si Aling Liu. May nakatali siyang makulay na palda sa baywang. At may hawak na gusot-gusot na talaan. Dahay, nagpapanggap ka pa rin walang alam. 3 kuway at 50 sentimo ang bili mo sa itlog namin. Pagkatapos, ibinibenta mo sa Sangyuan ng 5 kuway. Kumikita ka ng 1 kuway at 50 sentimo bawat itlog. Sa 30,000 itlog bawat araw. 1 kuway at 50 sentimo bawat itlog. Ibig sabihin, 45,000. Kaya pala nakakabili ka ng mga truck na may cold chain. At nakakapagpalawak ng bodega at nakakapagpatayo ng bagong gusali. Sinisipsip mo ang dugo ng buong nayon. Magtataas ako ng presyo. Ngayon mismo. Tinitigan ko sila. At bigla akong bahagyang umiti. Lalong nagalit si Aling Liu sa ngiting iyon. Humakbang siya pasulong. Itinutok niya ang daliri sa ilong ko at sumigaw, "Ngumingiti ka pa. Kumikita ka ng maruming pera, nakakaya mo pang ngumiti." Nakatayo sa likuran ng kumpol ng tao si Mang Li. Pinakamaraming alagang gansa ang pamilya niya. Sa mga nakaraang taon, sa pagbebenta ng itlog ng gansa, nakapagpatayo siya ng 2 palapag na bahay. At nakabili ng dekuryenteng tricycle. Pati ang perang ipinangkasal sa kanyang anak na lalaki ay nagmula sa mga itlog ng gansa. Pero ngayon, sumama rin siya rito. Umubo siya saka nagsabi, "Dahay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi naman namin sinasabing huwag kang kumita. Pero huwag ka namang kumita ng sobra-sobra." Humarap ako sa kanya. "Kung ganoon, magkano ang gusto ninyo?" Agad sumagot si Aling Liu, 4 na kuway at 8 sentimo. 4 na kuway at 8 sentimo. Sumigaw mula sa tabi si Aling Chen, 5 kuway ang gusto mo. Bigyan mo kami ng 4 na kuway at 8 sentimo. Kikita ka pa rin ng 20 sentimo. 10,000 itlog ang kinikita mo bawat araw. Hindi rin maliit ang 20 sentimo. Haha, magaling kayong magkwenta ng kita ninyo. Bakit, ayaw mo ba? Dati, hindi namin alam ang tunay na presyo. Kaya naloko mo kami. Pero ngayon, alam na namin. Sino pa ba ang magbebenta sa iyo ng itlog ng 3 kuway at 50 sentimo? Hindi ako agad sumagot. Tumalikod ako at pumasok sa bodega. Kumuha ako ng lumang talaan. Laspag na ang pabalat nito. At nakarolyo na ang mga gilid. Sa loob ay may ilang nanilaw ng resibo. Ibinagsak ko ang talaan sa mesa. Natigilan si Aling Liu. "Aling Liu, ang unang batch ng itlog ng gansa mula sa inyo. Hindi ba ibinenta ninyo sa akin 7 taon na ang nakalipas? Bakit mo pa binabanggit iyan?" Binuklat ko ang unang pahina ng talaan. 7 taon na ang nakalipas, noong Abril 17. 23 itlog ng gansa mula sa inyo. Noon, dinala ninyo iyon sa bayan pero walang gustong bumili. Bumalik kayo na may 6 na itlog. Kinabukasan, pumunta kayo sa akin. At nakiusap na tulungan ko kayong ibenta ang mga iyon. Binili ko ang mga iyon sa halagang 1.40 bawat isa. Tumingala ako at tiningnan siya. Biglang sumama ang mukha ni Aling Liu. Muli kong binuklat ang isang pahina. "Mang Li, gumuho ang kulungan ng mga gansa ninyo noong taong iyon. Hindi ba? Nagpauna ako sa iyo ng 20,000 para sa bayad sa mga itlog ng gansa. Para maitayo mong muli ang kulungan. Aling Chen, pati matrikula ng anak mong lalaki sa bokasyonal na paaralan. Lahat ng iyon naaalala ko. Hindi ba, tama? Noong pista ng mga bangkang dragon ng taong iyon. Nadagdagan ko pa ng 1,600 ang binili kong itlog mula sa iyo." Namula agad ang mukha ni Aling Chen. Biglang natahimik ang mga tao. Isa-isa kong binuklat ang mga pahina. Isinara ko ang talaan. "Mang Zong, dati mahigit 40 itlog lang ang nakokolekta ng pamilya ninyo bawat araw. Hindi ninyo na ibebenta sa palengke ang lahat, kaya nabubulok sa ilalim ng kama. Pagkaraan, araw-araw na akong pumupunta sa mga bahay ninyo para bumili. Kaya hindi na ninyo kailangang magbitbit ng mga kahon habang sumasakay sa bus. Zhaosi, noong 1 taon, nagkasakit ang mga gansa ninyo. Sa halagang 13.20, walang nangahas bumili ng mga itlog ninyo. 13.20, 12.27, 3.2 Ako ang nag-utos na piliin ang mga iyon isa-isa. Lahat ng pwedeng gamitin, binili ko. Ang daan mula sa nayon papunta sa bayan.
Sino ang nagbayad para sa mga batong inilatag dito? Sino ang bumili ng makinang pangsukat sa tanggapan ng nayon? Sino ang tumulong sa bawat pamilya na palakihin ang mga kulungan ng gansa? Sino ang naghanap ng mga supplier ng pakain para sa inyo? At nagsupply sa mababang presyo? Sa mga nakaraang taon sa Guantian, umangat ang buhay ninyo dahil sa mga itlog ng gansa. Pero tumubo ba sa paa ang mga itlog at sila mismo ang nagpayaman sa inyo? Huwag mong halukayin ang mga lumang utang. Hindi mo rin naman ginawa ang lahat ng ito para kumita. Ginawa ko ang lahat ng ito para kumita. Hindi ko kailanman sinabi na ako ay isang banal na tagapagligtas. Bumibili ako ng mga itlog ninyo sa halagang 3.75 bawat isa. At ibinibenta ko sa halagang 5. Kumikita ako ng 1.75 sa pagitan. 2.25 hanggang 2.27. 2.25 o 2.27, inaako ko ang gastos na iyon. Narinig ninyo, siya mismo ang umamin. Pero ang 1.75 na iyon, kasama na ang gasolina, pasahod at kuryente sa bodega. May bayad sa pagsusuri at pagpapakete. May bayad pinsala sa mga nasisira. May mga kliyenteng nagpapaliban ng bayad at may panganib na malabag ang kontrata. Inilalagay ninyo ang mga itlog sa bodega ko. At kinukuha agad ang bayad ninyo. Ako naman, kailangan kong bumangon ng alas 3 ng madaling araw para siya sa atin ang kargamento. Alas 4, ikinakarga na sa truck. Bago mag alas 9, dapat makarating na sa lungsod. Kapag may isang bulok, isang kahon ang ibinabawas ng sangyuan. Kapag nahuli ng isang beses, 10,000 ang kaltas sa kontrata. Ngayon, nag-aalok kayo ng 4.8 bawat isa. Ang ibig ninyong sabihin, ako ang maglalabas ng sasakyan at tauhan. Ako rin ang sasagot sa panganib ng malamig na bodega. At tatakbo para sa inyo ng libre. Ayos lang kahit kaunti ang kitain ko. Pero hindi kayo naparito ngayon para makipag-usap. Pinagplanuhan ninyo ito. May malaking kargamento akong kailangang ihatid ngayon. Sinadya ninyong harangan ang truck ko. Para pilitin akong yumuko sa inyo. Pagkasabi ko nito, may ilang tao sa karamihan ang umiwas ng tingin. Huwag mo namang sabihin ang ganoon kasama. Mas masasakit pa sa mga sinabi mo ang hindi ko pa sinasabi. Dati, mahirap ang Guantian. Nabubulok ang mga itlog ng gansa sa mga kahon, pero walang gustong bumili. Kung hindi dahil sa akin, hindi ko sana nahakot palabas ang mga iyon, truck kada truck. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng puhunan para palakihin ang mga kulungan ng gansa. Nagbago ang mukha ni Aling Liu. Ngayon, yumaman na kayo. At ang unang ginawa ninyo ay hindi ang magpasalamat, kundi ang magreklamo na malaki raw ang kinikita ko. Huwag mong gamitin ang mga dati mong ginawa para gipitin kami. Kung wala ang mga itlog ng gansa namin, hindi ka magkakaroon ng ganitong buhay. Tinitigan ko siyang nakangiti. Kung wala ang mga itlog ninyo, makakabili pa rin ako mula sa Lijiagu, Yangshuan at Hauhe. Pero kung wala ang pagbili ko ng mga itlog mula sa inyo, ang mga itlog ng Guantian ay hindi mailalabas ng nayon. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Namula at nagbago ang mukha ng lahat ng naroon. Dahay, talagang makikipagbangayan ka na sa buong nayon. Tumalikod ako at kinuha ang puting pisara sa dingding. Dati, nakasulat doon ang 3.5 yuan bawat kalahating kilo. Pinunasan ko iyon ng basahan. At muli akong sumulat ng isang linya, simula ngayon. Pansamantalang ititigil ang pagbili ng mga itlog ng gansa mula sa Guantian. Subukan mong gawin iyan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Liu. Ibinaba ko ang panulat at tinitigan siya. Hindi ko sila pinansin. Hindi ito isang araw lang na paghinto. Walang takdang panahon ang paghinto. Sino ang tinatakot mo? Wala ka ng ganoon kalaking order. Tingnan natin kung paano mo ihatid ang mga paninda. Huwag kayong matakot. Hindi siya tatagal ng ilang araw. Kinuha ko ang aking telepono. Sa harap ng lahat, tumawag ako sa 3 numero. Maaari ba kayong magdagdag ng 20,000 itlog ngayong araw? Sundin natin ang presyo sa kontrata. Pasado sa pamantayan ang kalidad. Ako na ang sasagot sa dagdag na bayad sa biyahe. Kuya Huang, huwag mong ibenta ang malaking itlog na dumating kahapon. May ibang maghahatid sa loob ng 3 oras. Aling Zhang, kukunin ko lahat. Ang kooperatiba ng inyong nayon ay hindi ba gustong pumirma ng pangmatagalang kontrata? Ihatid ninyo ang mga paninda ngayong araw. Kapag pasado, pipirma ako. Pagkababa ko ng tawag, ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko. Pagkatapos, sinabi ko kay Mang Zhao, ibaba ninyo lahat ng itlog mula sa Guantian. Magaling ka, Dahay. Talaga bang hindi mo tatanggapin? Hindi ba ninyo sinasabing kinukurakot ko ang malaking patong? Sinasamantala ko raw kayo, sige. Simula ngayong araw. Kayo na mismo ang kumita sa patong na iyan. Akala nila, yayaman din sila nang wala ako. Hindi naghiwa-hiwalay ang mga taga-Guantian. Nakatayo sila sa tapat ng bodega. Hinihintay akong mapahiya. Nakakrus ang mga braso ni Aling Liu habang sunod-sunod ang mapanuyang tawa niya. Magkunwari ka pa. Sige, ituloy mo lang. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang kayang kumuha ng ibang nayon ng 30,000 itlog para sa kanya agad. Hindi rin umalis si Mang Li. Nakaungos siya sa gilid ng daan habang humihitit ng sigarilyo. Mabigat at madilim ang kanyang mukha. Paano kung nakahanap talaga siya ng ibang mapagkukunan? Ano ang kinatatakutan mo, ang bodega niya? Ang bodega niya ay binuhay ng mga itlog ng gansa ng ating nayon. Kung wala tayo, isa lang siyang hungkag na gusali. Pagkasabi niya nito,
May umalingaw na busina ng truck mula sa bukana ng nayon. Isang maliit na truck ang pumasok sa nayon. May karatulan ng Lijago sa katawan nito. Punong-puno ng mga itlog ng gansa ang lalagyan ng truck. May nakakabit na papel sa bawat kahon. Mga itlog mula sa Lijago, pinulot noong umaga ng ika-12 ng buwan. Lumapit si Mang Zhao para siya sa atin ang mga paninda. Nagliwanag ang mga mata nila. Boss, malinis ang batch na ito ng mga itlog. Bago pa siya makapagsalita, dumating na ang ikalawang truck. Mas tuso si Mang Huang ng Yangshuan kaysa kay Mang Li. Diretso siyang nagdala ng isang truck ng pinagsort ng mga itlog ng gansa. Malalaki, katamtaman at maliliit, malinaw ang pagkakasort. Nang bumaba si Mang Huang, sinadya pa niyang tingnan ang mga taga-Guantian. Boss Chen, matagal ang sinabi ng aming baryo. Kahit gaano karami ang kailangan mo, ibibigay namin. Kapag sinabi kong pasado, ipapasok agad sa bodega. Sunod-sunod na pumasok sa baryo ang ikatlo at ika-4 na truck. Sa Hauhe, Liu Shudam at Majiawan. Lahat sila ay dating nakikiusap sa akin na bilhin ang mga itlog nila. Kalaunan, unti-unti ko silang pinaunlad. Mga supplier mula sa ibang baryo. Wala pang 3 oras. Napuno na naman ng mga kahon ng itlog ang harap ng bodega. Samantala, nakatayo lang ang mga taga-Guantian sa kinaroroonan nila. Habang lalong sumasama ang mukha ng bawat isa. May ilan talagang akala mo mga gintong bukol kung umasta. Akala nila hindi kikita ang negosyo kapag wala sila. Tumayo si Mang Li. Kababaryo natin si Dahay. Hindi mo kailangang tumawag ng mga taga-ibang baryo. Para ipahiya kami. Tito, mali ang sinasabi mo. Hindi ako ang tumawag sa kanila para ipahiya kayo. Kayo mismo ang naglapit ng mukha ninyo. Bakit ang pangit mong magsalita ngayon? Noong hinarangan ninyo ang truck, maayos ba kayong nagsalita? Nawala nang masabi si Mang Li. 10:30 ng umaga. Sa wakas ay napuno muli ang refrigerated truck. Kahit nahuli ito. Sa panig ng Zangyuan, tumawag na ako ng mas maaga. Dahil mataas ang porsyento ng mga pasado mula sa ibang baryo. Bahagi lang ng multa sa paglabag sa kontrata ang ibinawas nila sa akin. Hindi naman nawala ang kontrata. Nang sumara ang pinto ng truck, humarap ako sa mga taga-Guantian. Kayo na mismo ang maghakot ng mga itlog ninyo. Ayaw ninyo talaga. Ayaw ninyo na mula ngayon. Mula ngayon, depende na sa timpla ng kalooban ko. Mas masakit pa iyan kaysa sa simpleng pagtanggi. Wang Dahay, huwag kang magsisi. Narinig ninyong lahat, di ba? May mga itlog na siya mula sa ibang baryo. Kaya minamaliit na niya tayo. Hindi na tayo pwedeng magpakapagod para sa kanya na parang mga hayop sa trabaho. Tayo na mismo ang magbenta. Kung tayo ang magbebenta, maibebenta niya iyon ng 5 yuan. Makakapagtatag din tayo ng kooperatiba. Simula ngayon, tayo na ang bahala sa mga itlog ng gansa ng Guantian. Noong una, nag-alinlangan pa si Mang Li. Pero nang makita niya ang mga itlog mula sa ibang baryo na ipinadala sa bodega, nagliyab din ang mga mata niya. Hindi iyon hiya. Inggit iyon. Nang gabing iyon, nagdaos ng pulong ang komite ng baryo ng Guantian. Hindi ako pumunta, pero pumunta si Mang Zhao. Pagbalik niya, sumakit ang tiyan niya sa kakatawa. Hulaan mo kung ano ang sinabi nila. Magtatag daw sila ng kooperatiba. Paano mo nalaman? Iyan lang naman ang alam nilang paraan. Hinampas ni Liu Gifen ang mesa at sinabi, hindi natin pwedeng hayaang ang midleman na ito ay patuloy na sumipsip ng dugo natin. Mas matindi pa si Mang Li. Malaki na ngayon ang produksyon ng itlog ng gansa sa Guantian. Kaya nilang direktang makipagtransaksyon sa Zangyuan. Gusto nilang hanapin ang Zangyuan. At sinasabi pa nilang kaya nilang maging supplier ng Zangyuan. Dahil sa mga itlog ng gansa ng Guantian. Na nagpasikat sa Zangyuan. Kapag sumikat na sila, lalampasan ka na nila. Isang itlog, direktang maibibenta sa halagang 5 yuan. Ayos ah. Boss, hindi ka nag-aalala. Bakit nagmamadali? Ngayong hapon pa naman iyon. Kakakapirma ko lang ng pangmatagalang kasunduan sa supply. Bago ihinto ng Guantian ang supply. Alam ko nang gugulo sila balang araw. Lijiago, Yangshuan at Hauhe. 6 na buwan ko silang tinutulungan. Mas maayos na ngayon ang kalidad nila kaysa sa Guantian. Mas mataas ang porsyento ng mga pumapasa kaysa sa Guantian. Mas maayos din silang tumupad sa kontrata kaysa sa Guantian. Tinitigan ako ni Mang Zhao. Matagal siyang hindi nakapagsalita bago tuluyang nasabi. Boss, matagal mo na palang pinaghandaan ang lahat. Ngumiti ako. Sa negosyo, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang buhay mo. Sa isang grupo ng mga walang utang na loob. Kinaumagahan. Isinabit na ng kooperatiba ng Guantian ang karatulan nito. Isang pulang banderola ang nakasabit sa bungad ng tanggapan ng nayon. Nakasulat dito. Pagpupulong sa pagtatatag ng kooperatiba ng itlog ng gansa ng Guantian. Nakasuot ng bagong damit si Aling Liu. Nakatayo siya sa hagdan at nagsasalita. Simula ngayon. Iisa ang bibili ng mga itlog ng gansa sa Guantian. At iisa rin ang presyo, 5 yuan ang pinakamababa. Walang pwedeng magbenta kay Wang Dahay sa mas mababang presyo. May mga pumalakpak sa ibaba. Bilang pinakamalaking nag-aalaga ng gansa. Itinalaga si Mang Li bilang pinuno ng kooperatiba. Kung nagawa iyon ni Wang Dahay, kaya rin natin. Dati, mahirap tayo dahil wala tayong koneksyon. Ngayon, nakalatag na sa harap natin ang daan.
Hindi na natin siya pwedeng hayaang kumita sa pagitan ng presyo. Pagkasabi niya nito, biglang sumigla ang buong lugar. Kapag tayo ang gumawa, tayo rin ang yayaman. Panahon ng magkaroon ng sariling boss ang Guantian. Nakatayo ako sa bungad ng bodega. Pinagmamasdan ko sila mula sa malayo. Lumabas si nanay na may dalang isang mangkok ng lugaw. Sumimsim ako ng lugaw. Ayos lang. Pero paano kung talagang maibenta nila? Napatingin ako sa pulang banderola sa bungad ng tanggapan ng nayon. Kung maibenta nila dahil iyon sa galing nila. Kung hindi, kapalaran na nila iyon. Tutal, magkakabarangay naman sila. Anak, noong harangan nila ang sasakyan ko. Hindi man lang nila naisip na kabarangay nila ako. Samantala, maingay ang tugtugan at tambol sa tanggapan ng nayon. Sa unang araw ng kooperatiba, mahigit 8,000 itlog ng gansa ang nakolekta nila. Nagtawanan ang lahat na parabang nakapagbulsa na sila ng pera. Pero alam ko, hindi pera ang itlog ng gansa. Nagiging pera lang ito kapag naibenta. At sila, hindi pa man lang nakakalampas sa unang pintuan. Sa ikatlong araw ng pagkakatatag ng kooperatiba, nagpadala ang Guantian ng pangkat para makipagnegosasyon. Pinangunahan ito ni Mang Li, Aling Liu at Aling Chen. Kasama rin si Zhao Si. At ilan sa mga taga nayon na maraming inaalaga ang gansa. Nangupahan sila ng isang puting van. Karga nito ang 12 kaing ng itlog ng gansa. Bago sila umalis, sinadya ni Aling Liu na ipadaan ang van. Sa harap ng aking bodega, malaki ang ipinuwenggay ng mga mata ni Dahay habang nakatingin. Mula ngayon, yayaman ang Guantian kahit wala ka. Kasalukuyan kong sinusuri ang isang kargamento ng mga itlog na ipinadala ng Yang Xuan. Hindi man lang ako nag-angat ng ulo. Sana maging maayos ang lahat. Huwag kang magkunwaring mabait. Pagkaalis ng van, lumapit si Mang Zhao. Boss, hulaan mo. Makakapasok kaya sila ngayon para makausap ang taga-angkat ng sangyuan. Mahirap kahit malampasan ang gwardiya sa tarangkahan. 10:10 ng umaga. Si Aling Liu ang unang nagpadala ng voice message sa grupo ng baryo. Mabilis at balisa ang kanyang boses. Ayaw nila kaming papasukin. Sabi nila wala raw kaming reserbasyon. Hindi pwedeng basta na lang ihatid ang mga paninda. Maya-maya, nagpadala ulit si Aling Liu ng mensahe, maghintay lang. Kinokontak namin ang departamento ng pagbili. Makalipas ang kalahating oras, nagpadala si Mang Li ng isang litrato. Sa harap ng pabrika ng Zangyuan Food. Sa tabi ng kubol ng gwardiya sa pasukan. Nakatambak ang 12 kahon ng itlog ng gansa nila. Sa ilalim ng tirik na araw. Ayos na ito. May nakatakip na isang sapi ng plastik sa mga kahon ng itlog. May nagtanong sa grupo kung natuloy ba ang bentahan. Walang sumagot hanggang tanghali. 12:02 na, wala pa ring sumasagot. Nakakahiya naman. Nagpadala si Zhao Si ng voice message at nagmura. Anong akala nila sa sarili nila, malaking pabrika. Mababa ang tingin nila sa mga tao. 1:00 ng hapon. Sa wakas, nagsalita rin si Aling Liu. Sabi ng Zangyuan, hanapin natin si Dahay. Saglit na natahimik ang grupo. Makalipas ang ilang sandali, may nagtanong. May sasabihin sana ako, pero hindi sumagot si Aling Liu dahil wala siyang mukhang maiharap. Hindi sumagot si Aling Liu dahil wala siyang mukhang maiharap. 3:00 ng hapon. Bumalik na ang van. Nang umalis sila, taas noo pa sila. Pagbalik nila, para silang binugbog ng buhay. Pagbukas pa lang ng pinto ng van, sumingaw agad ang mabahong amoy. Para magmukhang marami ang dala nila. Kanina umaga, inilagay nila ang 12 kahon ng itlog ng gansa. At siniksik ng husto. Mainit pa naman sa loob ng van. Paulit-ulit silang bumiyahe sa daan. Maraming balat ng itlog ang nabasag. Nadurog pa ang 2 kahon sa ibaba. May ilang itlog na tumagas. Dumikit ang laman sa ilalim ng kahon. Lumapit ang ilang bata para manood. Hinila agad sila palayo ng mga matatanda. Unang beses nila iyon kaya wala silang karanasan. Maraming patakaran ang malalaking pabrika. Pero matigas pa rin ang dila niya. Hindi umimik si Mang Li. Sa susunod, magpareserba kayo ng maaga. Hindi tatanggap ang Zangyuan. May iba pa namang mga pabrika. Hindi lang naman sila ang nag-iisang pabrika sa lungsod. Pero ano ang gagawin natin sa batch na ito? Walang sumagot. Nailabas na at naarawan ang batch na ito. Nayanig pa habang dinadala rito. Hindi ko ito tatanggapin. Dalhin ninyo sa bayan. Sobrang dami para ibenta ng paisa-isa. Hindi ninyo maubos. Kapag itinago sa bahay, hindi rin tatagal ng ilang araw. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimula ng mag-away ang mga tao sa kooperatiba. Hindi sana tayo pumunta sa Zangyuan ngayon. Dapat sa maliliit na pabrika muna tayo naghanap. Hindi ba sinabi ni Aling Liu na may kakilala ang anak niya? May kakilala ang anak ko. Tagamaneho lang ng forklift sa Zangyuan. Hindi naman siya tagapamahala ng pagbili. Bakit mo sinabi noon na may koneksyon ka? Kailan ko sinabi iyon? Noong pulong, ikaw ang humampas sa mesa at nagsabing. Nagsisinungaling ka. Sige na, tama na. Bukas, pupunta ako sa bayan para hanapin si Boss Hao. Si Boss Hao, iyong nagnenegosyo ng mga produktong agrikultural. Baka magbigay siya ng 5 piso bawat isa. Malaki ang bulto natin. Siguradong tatanggapin niya.
Kinabukasan, dumating si Boss Hao. Nagmaneho siya ng puting van. Nakaitim na kamisetang maikli ang manggas. At nakausli ang tiyan na parabang 5 buwang buntis. Ayon sa narinig ko, hindi na nakikipagnegosyo sa Boss Dahay ang Guanchan Village. Nagtatag na sila ng sarili nilang kooperatiba. Ano ba, hindi kaya? Kaya, sobra pa nga. Gusto ko ang mga taong may ambisyon. Ang pinakasanay gawin ng negosyante ay bumili ng mura at magpababa ng presyo. Umupo siya at sinuri ang mga itlog. Kumuha siya ng isa at inalog ito. Itong isa, luwag na ang pula. Itong isa, nabilad sa araw. Marumi ang balat ng isang ito. Sunod-sunod siyang nakapili ng 12 ng may sira. Lalong dumilim ang mukha ni Aling Liu. Bibili ka ba o hindi? Bibili. Tumayo si Boss Dahay at pumalakpak. Magkano? 3 yuan. Dati, ibinibigay namin kay Dahay ng 3 yuan at 50 sentimo. Pero sa bayan, 5 yuan ang presyo. Kung ganoon, kay Dahay kayo magbenta. Tumago sa lahat ang mga salitang iyon na parang kutsilyo. Ako ang bibili. Mang Li, bakit mo naman sinisira ang usapan? Hindi ako bibili ng bulok. Kayo ang mananagot. Walang nagsalita. Kapag may nauna, susunod din ang iba. Nagmumura si Zhao si habang isinusumpa ang malas niya. Pero isinalansan niya sa sasakyan ni Boss Dahay ang 2 kahon ng nabilad na itlog. Isinalansan niya ang mga ito sa sasakyan ni Boss Dahay. Sa huli, naibenta ang unang batch ng itlog ng kooperatiba. Sa presyong 3 yuan, wala pang 1/4 ng dating halaga. Mas mababa pa ito ng 50 sentimo kaysa sa 3 yuan at 50 sentimo na dati kong ibinabayad. Ang natira ay nakatambak lahat sa bakura ng tanggapan ng nayon. Nang gabing iyon, sa grupong pangmensahe ng Guanchan Village, wala nang sumisigaw ng 5 yuan. Kailangan ng lahat ng panahon pero walang umamin sa pagkakamali. Kailangan ng panahon, iyan lang ang ipinadala ni Mang Li. Kailangan ng mas maraming panahon. Agad sumang-ayon si Zhao Si. Kaya itong paandarin ni Dahay. Bakit hindi kaya itong paandarin ni Dahay? Bakit hindi rin naman niya ito nabuo sa isang araw? Mang Li, magtiyaga tayo. Habang binabasa ko ang mga mensahe sa grupo, umiti ako at ibinaba ang telepono. Tinanong ako ni Mang Zhao, Boss, kakayanin pa ba nila? Tumingin ako sa labas ng bodega. Mainit na ang hangin ng Mayo. Libo-libong itlog ng gansa ang nasa bakura ng tanggapan ng nayon. Nabilad sa araw buong maghapon. At nakulob buong gabi. Bukas, may mga bagong itlog na naman silang ihahatid. At sa makalawa, mayroon pa. Kakayanin nilang manahimik. Pero hindi kakayanin ng mga itlog. Nang gabing iyon din, tinawagan ako ni Manager Zhou ng Zangyuan. Boss Dahay, may taga-nayo ninyo ngayong araw. Nadumiretso rito sa pabrika. Nagbigay siya sa inyo ng abala. Hahaha, wala namang problema. Gusto ko lang kayong bigyan ng babala. Tungkol sa mga sample na ipinadala nila. Nagpasuri ako ng ilan sa quality control. Hindi pasado ang kalidad. At palihim din silang nakipag-ugnayan sa mga tao sa procurement department namin. Gaano kasama? Hindi pare-pareho ang laki. Magulo ang paghahalo ng mga batch. May mga itlog na luwag na ang pula. Boss Dahay, ikaw ang pinagkakatiwalaan namin. Hindi ang Guanchan Village. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako sa may pintuan ng bodega. Tumingin ako sa direksyon ng tanggapan ng nayon. Nakasindi pa ang mga ilaw doon. Marahil ay nagpupulong pa sila. Bigla kong naisip kung gaano ito katawa-tawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila naunawaan. Hindi mga itlog ng gansa ang kailangan ng Zangyuan. Ang taong kayang maghatid ng mga itlog ng gansa. Nang tuloy-tuloy sa Zangyuan. At ang taong iyon ay dating ako. Ngayon, hindi na magiging Guanchan Village. Kooperatiba. Kooperatiba ng Daitian. Tumagal ng 5 araw ang kooperatiba ng Daitian. Sa 5 araw na iyon, mas magulo pa ang Guantian kaysa noong pista. Sa harap ng tanggapan ng nayon, may pulang banderang nakasulat, mga itlog ng gansa ng Guantian. May pulang banderang nakasulat, mga itlog ng gansa ng Guantian. Sariling tatak ng mga taga-nayon. Sa ibaba, nakahanay ang mga itlog ng gansa. Noong una, ganado pa ang lahat. Simula ngayon, tayo mismo ang bibili sa halagang 5 kuay. Sa isang taon, kikita tayo ng ilang libo man lang. Tama naman. Dati, hinahayaan nating si Dahay ang kumita ng lahat. Siya lang ang yumaman. Bakit hindi naman tayo makabangon ngayon? Anyway, boss. Kung magsalita sila, akala mo talagang eksperto. Kapag bagong yaman ang isang tao, madali niyang nakakalimutan kung saan nanggaling ang pera. Totoong malaki ang pinagbago ng Guantian nitong mga nakaraang taon. Dati, mahirap ang buong nayon. Kapag umulan ng kaunti sa daang lupa, lumulubog pati ang mga tricycle. Kapag nagbebenta ng itlog ng gansa ang matatanda sa nayon, kailangan nilang sumakay sa unang biyahe papunta sa bayan. Bitbit ang mga basket, nakatayo sila ng kalahating araw. Kung minsan, nabubulok ang mga itlog sa ilalim ng kama. Umaalingasaw tuloy ang buong bahay. Nang maglaon, nagsimula akong bumili ng mga itlog. Noong una, 100 lang bawat araw. Pagkaraan, umabot sa ilang libo. At kalaunan, umabot sa 10,000 libo. Bawat pamilya sa nayon ay kumita dahil sa mga itlog ng gansa. Nagpalit ng bagong bubong si Aling Liu. Nagtayo naman si Mang Li ng 2 palapag na bahay.
Pero nang yumaman na sila, wala nang bumanggit sa nakaraan. Noong nabubulok ang mga itlog sa bahay, isang bagay lang ang naalala nila, 3 kuay at 50 sentimo ang puhunan. Ibebenta sa 5 kuay sa ika-6 na araw. Unang paghahati ng kita ng kooperatiba. Sa halagang 3 kuay, nabili ang mahigit 2,000 itlog. Ang mga natira ay dinala sa bayan para ibenta, ngunit naalog at naarawan sa biyahe. 19, 13. 5 ang nasira. 17, 13, 15. Sa huli, 5. Sa huling kwenta, bumagsak sa 2 kuway at 70 sentimo ang bawat itlog. 2 kuway at 70 sentimo. 8. Dati, ibinibigay ko kay Dahay sa halagang 3 kuway at 50 sentimo. Bakit ka nagmamadali? Nagsisimula pa lang tayong maghanap ng pamilihan. Normal lang na medyo mababa ang presyo. Kapag nakilala na ang tatak natin. Maliit pa ang 5 kuway. Gusto ko lang malaman. Saan ilalagay ang mga itlog na bagong napisa ngayong araw? Pagkasabi niya nito, biglang natahimik ang loob ng bahay. Halos hindi na magkasya sa bakuran ng tanggapan ng ngayon. At hindi pwedeng hintayin pa nilang maging maayos ang pamilihan. Sa bawat umaga, patuloy silang nangingitlog. Sunod-sunod na dumarating ang mga bagong itlog sa mga basket. Hindi pa na ibebenta ang mga lumang itlog. May mga bagong itlog na namang nadadagdag. May ilan nang nagsimulang mataranta. Ngunit tumayo si Mang Lee sa sandaling iyon. At nagsabi ng isang nakamamatay na salita, palakihin natin ito. Kung gusto nating lumaki, hindi tayo dapat matakot sa inventaryo. Nagtagumpay noon si Dahay. Dahil hindi siya natakot mag-ipon ng paninda. At hindi siya natakot maghanap ng mga kliyente. Kailangan din nating magkaroon ng kaunting tapang. Iminumungkahi kong palawakin ng kooperatiba ang pag-aalaga ng gansa. Kung may espasyo ang bawat pamilya, dagdagan ang mga kulungan ng gansa. Tama, kapag malaki ang dami, saka tayo may karapatang makipagtawaran. Tayo, bawat araw. Kung makapaglalabas lang tayo ng 50,000 itlog ng gansa, hindi na tayo mag-aalala kung hindi kusang lumapit ang mga pabrika. Nang marinig ko ang balitang ito, kasama ang hauhe, lumagda sila sa ikalawang pangmatagalang kontrata ng supply. Sabi nila, boss, mangungutang talaga sila para palawakin ang kulungan ng mga gansa. Naiintindihan ko. Kung hindi mo sila haharangin, sarili nilang desisyon ang pinili nilang landas. Kung hindi nila ito maibenta, problema nila iyon kahit ilang kahon pa ng itlog ang mabulok. Nilagdaan ko ang kontrata. Kaya mas malinaw nilang mararamdaman ang sakit sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maghukay at magtayo ng malawakan ang guantian. Mga kawayan, yero, plastik na tolda. Sunod-sunod na kargada ang ipinapasok sa nayon. Kung saan-saan nang hihikayat si Zhao ng mga tao. Kung hindi tayo magpapalawak ngayon, mahuhuli tayo kapag umayos na ang merkado. Noon pa man, matapang na talaga si Dahay. Kaya siya kumita ng pera. Hindi naman tayo habang buhay. Magpapalamang sa mga tagapamagitan. Marami sa nayon ang naniwala sa kanya. May mga naglabas ng ipon. May mga gumamit ng credit card. At may mga nangutang sa kooperatiba. Pinalawak din ni Aling Liu ang kulungan ng mga gansa. Pinayuhan siya ng kanyang anak. Ma, ayusin muna natin ang mga papeles ng kooperatiba bago tayo magbenta ng paisa-isa. Ano ba ang alam mo? Kapag nag-atubili ka sa pagkakataong yumaman, mawawala agad ito. Pero tungkol naman kay Dahay, huwag na siyang banggitin. Kahit wala siya, mabubuhay pa rin ang guantian. Samantala, lalo namang naging abala ang bodega ko. Mula umaga hanggang gabi, nakapila ang mga truck ng mga nagde-deliver mula sa ibang nayon. Sa panig ng sangyuan, hindi lamang nabawasan ang mga order. Itinaas pa nila ang dami ng supply mula 30,000 itlog hanggang 50,000 itlog. Noong araw na iyon, personal na pumunta si Manager Zhao sa bodega para tingnan ang mga paninda. Pagkababa ni Manager Zhao sa sasakyan, siya mismo ang unang nakipagkamay sa akin. Boss Chen, hindi maliit ang ingay sa guantian itong mga nakaraang araw. Gusto nilang sila na ang magpatakbo ng negosyo. Magandang bagay ang may ambisyon. Pero kontrata at kalidad lang ang kinikilala ng sangyuan. Wala silang pakialam sa ambisyon. Tungkol sa mga itlog ng gansa, ipinaubaya ko na sa iyo, Manager Zhao. Dapat lang. Hindi malakas ang boses na iyon. Pero narinig ito ni Aling Liu na nasa tabi ng daan. Biglang pumangit ang kanyang mukha. Lumingon ako sa kanya. Agad umiwas ng tingin si Aling Liu. Hindi ko na siya hinabol para magsalita. Hindi kailangang madaliin ang sampal sa mukha. Hintayin mong mabulok sa sarili nilang kamay ang mga itlog ng gansa. Mas malakas pa iyon kaysa sa 100 salita ko. Nang palawakin ng kooperatiba ang pag-aalaga, biglang dumami ng todo ang mga itlog ng gansa. Dati, mahigit 10,000 itlog lang bawat araw. Ngayon, umaabot na sa 20,000 hanggang 30,000. Itinatambak ang mga ito sa bakuran ng barangay. Hindi na magkasya sa gusali ng barangay. Kaya pinalabas na naman nila ang mga bata sa paaralan. Upang gawing pansamantalang bodega. Pero walang cold storage ang maliit na paaralan. May mga lumang silid-aralan na pasukin ng hangin sa mga bintana. Maalinsangan ang sahig at kapag tinamaan ng araw. Parang steamer ang loob ng silid. Lalo nang bumibigat ang amoy. Puro epekto lang sa isip. Ano bang amoy mayroon ang sariwang itlog? Pagkasabi niya nito,
Palihim din siyang pumwesto sa may pintuan. Talaga ba, kitang-kita namang parami ng parami ang mga itlog. Nataranta ang kooperatiba. Sa sandaling iyon, may magandang balitang dala si Zhao-si. Sinabi niyang may nakausap na siya. Isang maliit na pabrika ng merienda sa bayan. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Gusto nila ang mga itlog natin. Ang pangalan nila ay Hongfa Food. Handa silang bumili ng mga itlog ng gansa mula sa Guantian. 4 na yuan at 6 na jiao. Pagkalabas ng balitang ito, nagkagulo sa buong nayon. 4 na yuan at 6 na jiao, 1 yuan ang taas kumpara sa bili ni Dahay. Sabi ko na nga ba, kaya niyang magpatakbo ng negosyo kahit wala siya. Sino pa ang magbebenta sa kanya pagkatapos nito? Haha, sinabi ko na sa inyo. Hindi sa hindi natin kaya. Dati lang pinipigilan tayo ni Dahay. Kapag naisara lang natin ang unang order, tuloy-tuloy na ang negosyo pagkatapos. Nang gabing iyon, nagdaos ng malaking pagpupulong ang kooperatiba. Punong-puno ng tao ang bakura ng tanggapan ng nayon. Nakatayo si Zhao-si sa hagdan, na parang malaking amo. Para sa unang batch, kailangan ng Hongfa Food ng 100,000 itlog. 4 na yuan at 6 na jiao ang presyo. Pero hinihiling nilang maihatid ito sa loob ng 3 araw. Dapat sapat ang dami. At pasado rin dapat ang kalidad. Wala tayong ulat sa pagsusuri. Kailangan ba talaga iyon? Sinuri ko na ang lahat ng detalye. May taong makakagawa niyan sa bayan. Kakayanin ba? Hindi ba gumagawa rin noon ng mga ulat si Dahay? Papel lang naman iyon, di ba? Nang malaman ko kalaunan ang sinabi niyang iyon, muntik na akong matawa ng malakas. Ang ulat sa pagsusuri ng bawat batch ng paninda ko ay batay sa aktual na sample, random na pagsusuri at opisyal na pagtatala. Pero sa bibig ni Zhao-si, naging isang piraso lang ng papel. Nang gabing iyon, maliwanag ang buong Guantian hanggang hating gabi. Bawat bahay ay abala sa pagbibilang ng mga itlog. Para makumpleto ang 100,000 itlog. May naghatid ng mga bagong pisalang na itlog. May naghatid din ng mga itlog na ilang araw nang nakatago. Ipinadala rin ang mga iyon. 4 o 5 araw na ang batch na ito. Maaari pa bang ihalo ang mga iyon? Huwag kang tanga. Hindi naman kayang siya sa atin ang pabrika ang bawat isa, gago. Basta hindi sira ang balat. Sino ang makakaalam? Paano kung matuklasan nila? Tapusin muna natin ang order na ito bago mag-isip ng iba. Kapag nagkapera tayo, magtatayo tayo ng malamig na bodega at wala na tayong dapat ikatakot. Pagkasabi niya nito, wala nang kumontra. Ang pinaka nakakatakot sa kasakiman ay hindi nito ipinapakitang mali ang tama, kundi alam mong mali ito. Pero iniisip mo pa ring isang beses lang naman. Maaga kinabukasan, sinimulan na nilang magkarga ng mga sasakyan. 100,000 itlog ng gansa. 6 na truck ang napuno. Nang umalis ang konvoy mula sa tanggapan ng nayon, parang may kasalang nagaganap sa sobrang ingay at saya. Sadyang ipinadaan ni Zhao-si ang konvoy sa tapat ng bodega ko. Napamulagat si Dahay at napatingin. Ang unang malaking order ng Guantian. Nasa hulihang truck din si Aling Liu. Sa wakas, may ngiti na sa kanyang mukha. Nag-post si Aling Chen ng video sa grupo ng nayon. Ipinapadala ang mga itlog ng gansa ng Guantian. 4 na yuan at 6 na jiao bawat isa. 4 na yuan at 6 na jiao bawat isa. Yayaman na tayo. May order na tayo, nagbundi ang buong grupo. Yayaman na tayo. Yayaman na tayo, nagbundi ang buong grupo. Yayaman na tayo, hindi na tayo mapipilitang tumanggap ng mababang presyo. Yayaman na tayo, sa wakas, hindi na tayo mapipilitang tumanggap ng mababang presyo. Yayaman na tayo, sa wakas, hindi na tayo kayang baratin. Napatanga si Shuang Jian. Napatanga rin si Dahay ngayon, ano? Shuang Jian, Li Jian. Ipinakita sa akin ni Mang Zhao ang telepono niya habang galit na nagmumura. Mga walang utang na loob talaga sila. Dati, kumakain sila ng pagkain mo. Inaagaw mo na ang mga kliyente ko. Tapos pumunta ka pa rito para magmayabang. Anong klaseng pabrika ang Hongfa Food? Sinuri mo ba? Hindi pa. Iniabot ko sa kanya ang isang dokumento na ipinadala sa akin ni Manager Zhao kagabi. Binalikan ni Mang Zhao ang ilang pahina. Nagbago ang kanyang mukha. Ang pabrikang ito, pinagmulta ito noong nakaraang taon dahil sa paglabag sa kaligtasan ng pagkain. Kapusin din sila sa puhunan. Malaki ang atraso nila sa mga bayarin. Kung ganoon, bakit naglakas loob pa silang bumili? Dahil maganda pakinggan ang 4 na unit at 6 na sentimo. Bibili nga ba talaga ang Hongfa? Kukuha muna sila ng isang truck para suriin ang kalidad. Pagkatapos, hahanap sila ng butas para ibaba ang presyo. Magulo na talaga ang kalidad ng mga itlog sa Guantian. May dahilan ang Hongfa. Naku, patibong ito. Tinitingnan ko ang direksyon ng pasukan ng nayon. Ang kanilang inagaw ay hindi kliyente, kundi isang malaking pagkakataon. Dumating ang mga truck ng kooperatiba sa Hongfa Food. Dumating ang mga truck ng kooperatiba sa Hongfa Food. Noong una, napakabait ng kabilang panig. Bumukas ang tarangkahan ng pabrika. Pumasok ang truck na may numerong 071655. Pumasok ang mga truck. Nag-post si Zhao-si ng mga larawan sa grupo ng nayon. May caption na, mga itlog ng gansa ng Guantian. Opisyal nang nakapasok sa mga pabrika ng pagkain sa lungsod. Buong hapon nagdiwang ang mga taga nayon. May nagsimulang magkwenta.
100,000 itlog. 4 na unit at 6 bawat itlog, 460,000 iyon. Bawas na ang puhunan. Mas malaki pa rin iyon ng mahigit 100,000 kaysa sa kinikita sa pagbebenta kay Dahay. Talagang nabuo na ang kooperatiba. Nagpadala pa si Aling Liu ng voice message sa grupo. Sabi ko na nga ba ang guantian natin ay hindi umaasa sa kahit sino. Hindi ako sumagot. 8:00 ng gabing iyon. Nagsimulang magsuri ng kargamento ang Hongfa Food. 9:00 ng gabi. 9:00 ng gabi. Tumawag si Zhao Si. Diretso iyon sa telepono ni Mang Li. Nag-iba ang boses niya. May nangyari kay Mang Li. Sa isang gabi, naging katatawanan ang 100,000 itlog ng gansa. Umabot hanggang hating gabi ang inspeksyon ng Hongfa Food. Unang truck, lampas sa pamantayan ang porsyento ng mga sirang itlog. Ikalawang truck, hindi pare-pareho ang laki. Ikatlong truck, may mga itlog na may kalat na pula ng itlog. Ika-4 na truck, napakarumi ng mga balat ng itlog. Ika-5 truck, hindi tugma ang mga petsa sa etiketa. Ika-6 na truck, ito ang pinakamalala. May ilang kahon sa ilalim na nangangamoy na. Biglang nagbago ang pakikitungo ng Hongfa Food. Hindi namin matatanggap ang kargamentong ito sa halagang 4 na unit at 6. Napagkasunduan na ang kontrata. Malinaw na mga kwalipikadong itlog ang nakasaad sa kontrata. Kwalipikadong itlog ba ang mga ito? Ilang itlog lang naman ang sira. Hindi ba pwedeng piliin na lang ang mga iyon? Ang 100,000 itlog ninyo ay halo-halong luma at bago. Hindi malinaw ang mga batch. May problema rin ang mga ulat ng pagsusuri. Handa pa rin kaming bumili ngayon. Pagkakataon na iyan para sa inyo. Kung ganoon, magkano ang alok ninyo? 2 unit at 2. 2 unit at 2 nang aagaw na kayo ng pera. Kung ayaw ninyo, kayo na ang maghakot. Ibenta ninyo. Mang Li, ibenta na natin sa 2 unit at 2. Mumura tayo ng buong nayon hanggang mamatay. Kung ayaw ninyong magbenta, maglabas kayo ng pera at iwi ninyo. Sa isang pangungusap, napatahimik niya ang lahat. 100,000 itlog ng gansa. 6 na truck ang naghatid mula Guantian papunta sa lungsod. Gasto sa krudo sa biyahe, renta ng mga truck at pasahod. Nailabas na namin ang lahat ng gastos. Ano ang gagawin natin kung ibabalik pa? Saan natin ilalagay, kanino natin ibebenta? Ang mas malala pa, sa batch ng mga itlog na ito, may ilan nang umaalingasaw. Kung ibabalik pa natin, lalo lang lalaki ang lugi. Ano na ang gagawin natin? Nakaupo si Aling Liu sa isang silya. Namumutla at namumula ang kanyang mukha. Sa wakas, naunawaan niya. Hindi ito simpleng negosasyon. Kinaumagahan. Nagkalipumpon ang mga tao sa tapat ng tanggapan ng nayon. Hindi ito pagdiriwang sa pagkakataong ito. Paniningil ito ng utang. Si Aling Chen ang unang napaiyak. Mahigit 2,000 itlog ang ipinadala ng pamilya ko. Hindi man umabot sa 2 kwalta bawat isa. Hindi man lang sapat ang kinita para sa pakain. Dapat ay ibinenta ko ang mga iyon kay Dahay. Siguradong kwalta 3.5 bawat isa. Ngayon, kalahati na lang ang natira. Hindi ba ikaw ang may pakana nito? Kung ganoon, bakit hindi kayo pumayag noon? Nang marinig ninyong kwalta 4.6, tuwang-tuwa kayo. Sino ba ang nagmamalaking kikita raw tayo ng malaki? Ipinaghahalo ninyo ang mga lumang itlog. Sino ang nagsabing walang mangyayari? Tama na ang sigawan ninyo. Totoong may natutunan tayo sa pagkakataong ito. Pero hindi pwedeng buwagin ang kooperatiba. At mismong sandaling iyon. Isang refrigerated truck ng Zangyuan ang dumaan sa bungad ng nayon. Ang laman ng truck ay mga itlog ng gansa mula Yangshuan at Hauhe. Hindi mabilis ang takbo nito. Pero para itong kutsilyo na humiwa sa harap ng mga mata ng lahat. Nakatayo ako sa tapat ng bodega. Kausap sa telepono si Manager Zhao. Boss Chen, napakaganda ng batch na ito ngayon. Pwede pa nating dagdagan ang order sa susunod na buwan. Walang problema. Pagkababa ko ng telepono, lumingon ako. Nakita kong nakatingin sa akin ang mga tao sa tanggapan ng nayon. Magulo ang tingin nila. May inggit at pagsisisi. May sama ng loob at ayaw pa ring sumuko. Biglang sumugod si Aling Liu. Wang Dahay. Ikaw ba ang sadyang nag-ayos ng deal sa Hongfa? Kayo ang nang-agaw ng kliyente at napahamak, ako pa ang sinisisi ninyo. Alam na alam mong may problema ang pabrikang iyon. Bakit hindi mo kami binalaan? Liu Gifen, noong hinarangan ninyo ang truck ko. Binalaan ba ninyo ako noon? Noong itinatayo ninyo ang kooperatiba. Paulit-ulit ninyong sinasabi na hindi dapat kumita ang mga midleman sa patong. Nang paalisin ang mga truck, tinawag ninyo akong inutil sa buong nayon. Ngayon, nalugi kayo. Nalugi kayo. At saka ninyo naisip itanong kung bakit hindi ko kayo binalaan. Bakit ko naman gagawin iyon? Hindi ba gusto ninyong kayo ang kumita sa patong? Ang deal na ito sa Hongfa ay ang panganib na nakatago sa likod ng patong. Ngayon, alam na ninyo. Pero huli na. Dahay, umaamin ako. Sa pagkakataong ito, nagkamali kami ng tantya. Hindi iyon simpleng maling tantya. Kasakiman iyon. Mababaraw ang kwalta 3.5. Mababaraw ang alok ni Boss Hao na kwalta 3. Pero sa Hongfa, kwalta 4 size. Kaya agad ninyong isinama ang lahat ng luma at sirang itlog.
Hindi ninyo alam ang mga patakaran. Akala ninyo basta mataas ang presyo. Pwedeng isang tabi muna ang mga prinsipyo. Sobra naman ang mga salitang iyan. Pero walang makapagtatanggol sa inyo. Dahil sa kwenta ng 100,000 itlog ng gansa na nakalatag sa mesa ng komite ng nayon. Noong tanghali ng araw na iyon, ipinapalinis ko kay Mang Zhao ang puting pisara sa tapat ng bodega. Pinunasan niya itong muli, at muling isinulat ang mga itlog ng gansa mula sa guantian. Pansamantalang ititigil ang pagbili. May idinagdag na maliit na sulat sa ibaba. Hindi tatanggap ng anumang paninda mula sa kooperatiba. Nakita ito ni Zhao simula sa malayo. Sa galit, nagmura siya. Wang Dahay, huwag mong isagad ang lahat. Isagad, Zhao Si. Nang ipinasok ninyo ang 100,000 pinaghalong itlog sa pabrika ng pagkain, naisip ba ninyo ang magiging kahihinatnan? Paano kung makarating sa pamilihan ang mga itlog at magkaroon ng problema sa kaligtasan ng pagkain? Kayo ang mananagot. Hindi nga ninyo kayang bayaran ang 2.2 bawat itlog. Pero gusto ninyong akuin ang pananagutan. Namuti sa takot ang mukha ni Zhao Si. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nangahas sumagot. Habang lumalaki ang lugi nila, lalo silang ayaw umamin. Nang lumaki ng husto ang pagkalugi, ang una nilang naisip ay hindi ang tumigil, kundi ang magrebelde. Ang nayon ng guantian ay hindi na tungkol sa ilang kahon lang ng itlog. Nangutang sila para palawakin ang mga kulungan ng gansa, bumili ng pakain, at nagdagdag ng mga sisiw ng gansa. Magkano ngayon, hindi pa tiyak. Kumusta ang paninda kahapon? May naibenta kaming bahagi. Magkano, nagbigay si Boss Hao ng 2.8. 2.8, hindi man lang sasapat sa gasto sa pakain. Kung mababa para sa iyo, dalhin mo pabalik. Dalhin pabalik, sige, dalhin pabalik. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimulang magkawatak-watak ang kooperatiba. Tuwing umaga, may naghahatid pa rin ng mga itlog sa tapat ng komite ng nayon. Tumanda na ako. Hindi ko na kayang makipagsapalaran. Kahit magkano ang mabenta, tatanggapin na. Si Mang Qian ang unang umatras. Biglang dumilim ang mukha ni Zhao Si. Hindi siya makapagsalita. Ang taong may utak ay kayang ibenta ang 4 na blok sa halagang 2. Lalong nanahimik si Aling Liu. Dati, siya ang pinakamalakas ang boses. Ngayon, halos hindi na siya makapagsalita buong araw. Pinakamalaki ang pinalawak na sakahan ng pamilya ni Mang Li. Katatayo pa lang ng bagong kulungan ng gansa. Pero ilang daan na agad ang kinakain sa pakain bawat araw. Hindi siya nagsisisi. Pero ayaw niyang yumuko. Ang pagyuko ay pag-amin na nagkamali siya. Namali ang pagharang nila sa pinto ng bodega ko noon. Makalipas ang ilang araw, nagmungkahi siya ng ikalawang plano. Nang marinig ko iyon, nagsusuri ako ng mga paninda sa bodega. Hindi tayo pwedeng umasa sa sariwang itlog lang. Hindi nagtatagal ang sariwang itlog. Kung ganoon, gumawa tayo ng inas ng itlog ng gansa. Tayo mismo ang magpoproseso. Tayo rin ang magbabalot. Mas malaki ang tubo. Tama, Wang Dahay. Hindi ba ipinoproseso lang naman ito para ibenta sa pabrika ng pagkain? Mas malaki ang kikitain natin kung tayo ang magproseso. May teknik ang paggawa ng inas ng itlog ng gansa, di ba? May mga gabay naman sa internet. Ibabad lang sa tubig na may asin, ayos na. Ibabad lang sa tubig na may asin. Akala niya, pareho lang ang inas ng itlog at atsara. Gagawa sila ng sarili nilang inas ng itlog ng gansa. Huwag kayong tumawa, talagang gagawin nila. Gaya ng inaasahan, agad nagsimulang gumawa ang guantian ng sarili nilang inas ng itlog ng gansa. Bumili sila ng asin at mga pampalasa. Bumili rin sila ng mga supot pangbalot. Nagpagawa rin sila ng mga etiketa. Paano kung masira ang mga ito? Bakit ang hina na ng loob mo ngayon? Hindi kumikita ang sariwang itlog. Siguradong mabenta ang maalat na itlog. Gustong-gusto ito ng mga tagalungsod. Subukan muna natin ang isang batch. Hindi pa handa ang batch na ito ng inalat na itlog ng gansa. Nagsimula nang mag-promote ang Guanshan Village. Mga itlog ng gansa ng Guantian. Gawang bukid, tradisyonal na paraan. Likas at masustansya. Matapos post ang video, may mga umorder nga. Siguradong papatok ito. Walang kita sa sariwang itlog. May halaga ang maalat na itlog. Ibinebenta ito ni Dahay sa pabrika. Mas mabuti sigurong gumawa tayo ng sarili nating tatak. Umorder ng 500 piraso ang maliit na supermarket sa bayan. Pero mabilis na lumitaw ang problema. Matapos mailabas ang unang batch ng inalat na itlog ng gansa. Hindi pantay ang alat. May ilan na walang lasa. May ilan namang sobrang alat at mapait. May mga pula ng itlog na nagkahiwa-hiwalay. May ilan pa na nang buksan. May kakaibang amoy sa loob. Mabebenta pa ba ito? Ayos lang, ito ba ang tinatawag mong ayos lang? Kung hindi ibebenta, saan manggagaling ang pera? Ikaw ang mananagot. Sa huli, naipadala pa rin ang batch ng inalat na itlog ng gansa. Akala nila basta maibenta lang ito. Maaari nang ipasa sa iba ang lugi. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang mga ibinalik na produkto. Mahigit 300 ang ibinalik ng maliit na supermarket sa bayan. Ang dahilan, reklamo ng mga customer. Mas malala pa ang isang nagla-live selling. Diretso niyang ipinost sa internet ang video. Mga kababayan, mag-ingat kayo.
Huwag na huwag kayong bibili ng itlog ng gansa ng guantian. Siguradong sinisiraan niya tayo ng sadya. Liu Gifen, nasisiraan ka na ba? Matigas pa rin ang ulo mo. Noong tungkol sa Hongfa, sinabi mong niloko kanila. Hindi ba ikaw ang nagsabing kaya mong gawin ang maalat na itlog na ito? Hindi ba ikaw ang humanap ng tutorial sa internet? Hindi ba ikaw ang nagmamadaling magpagawa ng balot? Ngayon, alam na ito ng buong bayan. Bulok ang itlog ng gansa ng guantian natin. May gana ka pang magsabing may naninira sa atin. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Manager Zhou. Boss Chen. Tungkol sa video ng inalat na itlog ng gansa mula sa Guanshan Village. Nakita ko na. Hindi galing sa amin ang mga produktong iyon. Kaya ipinapaalam ko sa iyo. Tinanong ito ng pamunuan ng Sangyuan. Naipaliwanag ko na ng maayos. Ang supply chain mo ay walang kinalaman sa kooperatiba ng Guantian. Hindi maaaring pumasok sa supply chain ng Sangyuan ang mga produkto ng kooperatiba ng Guantian. Nilagdaan ang karagdagang kasunduang ito kinabukasan. Nagpaprint pa ako ng isang kopya at isinabit sa dingding ng opisina sa bodega. Boss, ibig sabihin, opisyal lang binablacklist ng Sangyuan ang mga iyon. Halos ganoon na nga. Kung gayon, mahihirapan ng makabangon ang Guanshan Village. Hindi sa ayaw kung makabangon sila. Sila mismo ang pumutol sa hagdan na aakyatan nila. Nang gabing iyon, dumating si Aling Liu sa bodega ko. Matagal siyang nakatayo sa may pintuan bago nagsalita. Dahay. Binablacklist ba ng Sangyuan ang nayon natin? Ang kooperatiba ang binablacklist nila. Hindi ang nayon natin. May pinagkaiba pa ba iyon? Meron. Sa loob ng Guanshan Village. Hindi lahat ay sangkot sa pamimeke. Hinaluan ng bulok na itlog at inasnan. Pero habang nakatayo pa ang kooperatiba. Sa labas, ang kinikilala nila ay kayong magkakasamang gumawa nito. May pag-asa pa ba? Meron. Buwagin ang kooperatiba. Ihinto ang pagbebenta at sirain ang lahat ng pinaghalong itlog at inasnan na itlog sa bodega. Muling gumawa ng talaan ang bawat pamilya. Kung sino ang may utang, siya ang umako. Kung sino ang nandaya, siya ang magbabayad. Magsimula tayo sa wala. Muling susuriin at tatanggapin ang mga itlog sa karaniwang presyo. Magkano ang karaniwang presyo? 2 yuwang at 80 sentimo, 2 yuwang at 80 sentimo. Ngayon, ang reputasyon ng Guantian ay 2 yuwang at 80 sentimo na lang ang halaga. Kung hindi namin hinarangan noon ang pintuan ng bodega mo. Hindi ba sana ay 3 yuwang at 75 sentimo na ngayon? Hindi lang iyon. Kapag naging matatag na ang supply ng Sangyuan, ang dekalidad na malalaking itlog ay mabibili sa halagang 3 yuwang at 80 sentimo. Talagang sinira natin ang sarili nating kabuhayan. Matapos ang insidente ng pagsasauli ng mga inasnan na itlog, tuluyan nang nasira ang reputasyon ng Guanshan. Hindi ito tayutay. Mabaho talaga. Sa likod ng tanggapan ng nayon, nakatambak ang mga ibinalik na inasnan na itlog. Walang nangangahas magbenta. Wala ring may pusong magtapon. Sabi ni Zhao Si, itabi muna natin, baka sakaling may bumili. Amuyin mo nga, gusto mo pa ba? Tumahimik si Zhao Si. Nakatambak ang mga inasnan na itlog sa mga plastik na balde. Pagbuga pa lang ng amoy, pati mga langaw ay lumilipad palayo. Sa huli, wala nang magawa ang nayon. Kundi dalhin ang lahat sa tiwangwang na bangin sa labas ng nayon at ibaon. Nang dapit hapon ng araw na iyon. Sunod-sunod na nagtungo sa labas ng nayon ang ilang tricycle. Puro bulok na itlog ang laman ng mga kariton. Tumulo ang malabnaw na itlog sa mga siwang. Buong daan itong tumulo. Naupo si Aling Liu sa tabi ng unang sasakyan. Wala siyang nasabi ni isang salita. Dati, siya ang pinakamahilig mang insulto. Kung kani-kanino siya nagmumura. Pinapamura niya pati ang mga gansa dahil hindi nangingitlog. Pinapagalitan niya ang sinumang hindi marunong umasal. Pero ng araw na iyon, hindi siya nagsalita. Dahil alam niyang, walang silbi ang pagmumura kaninuman. Hindi lang mga itlog ng gansa ang ibinabaon sa bawat biyahe. Pati ang kabuhayang sila mismo ang sumira. Bumagsak din ang kooperatiba. Hindi ito formal na ipinahayag na binuwag. Wala na lang talagang nagtitiwala rito. Araw-araw may naghahatid pa rin ang mga itlog ng gansa. Pero walang gustong magparehistro sa tanggapan ng nayon. Hindi pumupunta si Mang Li. Nagtatago sa bahay si Zhao Si. Nakatayo sa may pintuan si Aling Chen, yakap ang isang basket. Matagal siyang nagtanong. Saan natin ihatid ang mga itlog ngayon? Paano na natin itatawid ang mga araw na ito? Ang mas nakamamatay pa. Patuloy pa rin kumakain ang mga gansa. Kahit isang gansa, hindi gaanong karami ang nakakain sa isang araw. Pero kung daan-daan o libo-libo ang gansa, nakakatakot ang kabuang gastos. Nagsimulang maningil ng utang ang mga nagbebenta ng pakain. Si Mang Li ang unang siningil. Pinakamalaki kasi ang pinalawak niyang palaisdaan at kulungan. Nangutang siya para magpagawa ng bagong kulungan ng gansa. At umutang pa ng 10,000 yuwang para sa pakain. Umupo ang nagbebenta ng pakain sa bakuran niya. Diretsahan siyang nagsalita. Mahigit 20 araw nang hindi nagbabayad si Mang Li. Dati, mabilis kang mag-ayos ng bayaran. Kaya naglakas loob kaming magpautang sa iyo. Ngayon, bagsak na ang kooperatiba ninyo. Kailangan mo pa ring magbayad. Hindi maibenta ang mga itlog ng gansa. Ano ang ibibigay namin? Hindi ko na iyon kontrolado. Nagbebenta ako ng pakain, hindi ako namimigay ng kawanggawa.
Nang gabing iyon, ibinenta ni Mang Li ang unang batch ng mga gansa. Hindi ito naibenta sa magandang presyo. Pinababa ng husto ng mga negosyante ng gansa ang presyo. Ang dami ng mga gansa mo. Hindi kayang ubusin ng merkado. Alam na ngayon ng lahat na ang guantian ay nagmamadaling magbenta ng mga alaga. Hindi masama ang presyong ibinibigay ko. Dati na ibibenta ang isang gansa sa 160. Ang dati ay dati. Ang ngayon ay ngayon. Pinilit ni Mang Li na maibenta sa mahigit 200 ang mga gansa. Nang isinasakay na ang mga gansa sa truck, napakalakas ng kanilang pag-iyak. At hindi mapayapa ang buong bakuran. Nakatayo sa tabi ang anak niya. Maputla ang mukha sa galit at pangamba. Pa, sinabi ko na sa iyo noon na huwag nang palakihin. Pero ayaw mong makinig. Biglang nagtaas ng ulo si Mang Li at gustong magmura. Pero bumuka lang ang bibig niya at walang lumabas. Dahil alam din niyang tama ang sinabi ng anak niya. Ang ikalawang hindi nakayanan ay si Aling Chen. Mahigit 200 gansa ang inalagaan ng kanyang pamilya. Nangutang pa sila para bumili ng maliit na refrigerator. Pero hindi nila maibenta ang mga itlog. Napuno ng mga itlog ng gansa ang loob ng refrigerator. Araw-araw silang nilalamon ng bayarin sa kuryente. Tingnan mo, tingnan mo. Noong ibinebenta pa kay Dahay, siguradong mahigit 10,000 ang kinikita bawat buwan. Ngayon, tambak na ang utang. Hindi ba sinabi mo noon na malaki ang kinikita niya? 2 salita lang ang sinabi ko. Pero nakisali ka agad sa gulo. Kinabukasan, ibinenta ni Aling Chen ang bagong bili niyang refrigerator. Mahigit 3,000 ang bili niya rito. Pero 1,500 lang ang pinagbilhan. Umuwi siyang yakap ang pera. At umupo sa may pintuan habang humahagulgol. Hindi rin naging maganda ang kalagayan ni Aling Liu. Noon, siya ang pinakamatigas ang ulo. Siya rin ang pinakamabangis manguna sa pagpapalawak ng kulungan ng gansa. Ang perang naipon ng pamilya mula sa mga itlog ng gansa ay nakalaan sana para sa paunang bayad sa bahay ng anak niya sa kabayanan. Ngayon, nawala lahat iyon. Sa wakas, sumabog ang manugang niyang babae. Ma, hindi ba sinabi mo? Nayayaman tayo kahit wala si Dahay. Ngayon, wala na tayong pera. Pati ang kulungan ng gansa ay may utang pa. Gusto mong isama ako at ang anak ko sa pamumuhay sa amoy ng panis na itlog. Ma, puntahan mo si Dahay. Matalim na tumingin sa kanya si Aling Liu. Hindi niya inakala na ang mga salitang iyon ay manggagaling mismo sa bibig ng kanyang anak. Mas mahalaga ba ang dangal o ang kabuhayan? Matagal na nanginginig ang mga labi niya. Bago rin siya tuluyang yumuko. Nang gabing iyon, maraming pamilya sa Guantian ang hindi nakatulog. Dati, maririnig sa gabi ang mga gansa sa buong nayon. Maririnig ang pag-uwi ng mga tricycle. Maririnig ang tawanan ng lahat habang nagbibilang ng pera. Ngayon, tanging mga sigawan at buntong hininga na lang ang maririnig. Pati ang mga tawag ng naniningil ng utang. Samantala, sa bodega ko, ay maliwanag ang ilaw hanggang hating gabi. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil abala ako. Nadagdagan na naman ang order ng sangyuan. Mga itlog mula sa Lijiagu, Yangshuan at Hauhe. Ang tuloy-tuloy kong sinusupply. Ilang nag-aalaga mula sa ibang nayon. Ang umaasa sa koneksyon ko sa negosyo. Nagsimula na akong magpalawak ng cold storage at bumili ng mga sasakyan. Magtatayo rin ako ng mga pamantayang kulungan ng gansa. Dati, mas mahirap pa sila kaysa sa Guantian. Pero ngayon, araw-araw silang naghahatid ng mga itlog sa tamang oras. Sinusuri ang mga ito ayon sa pamantayan. At binabayaran sa araw ding iyon. Ang mga refrigerated truck sa tapat ng bodega ko. Sunod-sunod na umaalis, kargado ng mga itlog. May malalaking titik na nakapaskil sa mga truck. Pamamahagi ng mga produktong agrikultural ng Guantian. Ang pangalang ito, ang ipinarehistro kong pangalan ng kumpanya kalaunan. Nang unang makita ni Aling Liu ang mga titik na iyon, matagal siyang nakatayo sa gilid ng daan at nakatingin. Sa wakas, naunawaan niya na hindi ako ang hindi makaalis sa Guantian. Ang Guantian ang minsang nagkaroon ng pagkakataon na sumama sa akin tungo sa mas malayo. Pero sila mismo ang nagsara sa daang iyon. Noong araw na pumunta sa akin si Aling Liu, umuulan pero hindi malakas. Kakagaling ko lang sa cold storage. May namuong hamog na yelo sa balikat ko. Dahan-dahang bumabagsak ang ambon. Basa na ang lupang semento sa tapat ng bodega. Sa mabababaw na bakas na iniwan ng mga kahon ng itlog, may naipong isang patong ng tubig. Pagtingala ko, may isang grupo ng mga tao sa tapat ng pinto. Naroon sina Mang Li, Aling Liu at Aling Chen. Pati ang ilan sa mga dating sumisigaw sa bulwagan ng barangay na yayaman sila. Tumalon si Mang Zhao mula sa truck. Biglang sumimangot ang mukha niya. Ano, haharang na naman kayo sa pintuan. Wala silang dalang mga itlog. At hindi rin nila hinarangan ang daan. Isa-isa silang nakatayo sa ulan. Parang mga basang pananim na nakahanay. Walang nagsasalita. Humakbang pasulong si Aling Liu. Dahay, mahina ang boses niya. Nakikiusap ako sa iyo, tanggapin mo ulit ang mga itlog namin. Tumigil ang lahat ng nagtatrabaho sa bodega. Sumulyap si Mang Li na abala sa pagsasala. Walang imik, ngunit nagsalita rin si Mang Li. Hawak niya ang isang lumang sombrero. Paulit-ulit niya itong pinipisil. Dahay, nagkamali kami noon. Hindi namin dapat hinarangan ang truck mo. Hindi rin dapat kami nagtayo ng kooperatiba.
Lalo nang hindi namin dapat inagaw ang mga kliyente mo ng patalikod. Biglang tumulo ang luha ni Aling Chen. Dahay, hindi na talaga kinakaya ng pamilya ko. Nangingitlog pa rin ang mga gansa. At may utang pa kami sa pakain. Tanggapin mo na, kahit 3 piso bawat isa. Kahit 2 piso at 80 sentimo, ayos na. Tumanda na ako. Ayoko nang makipagbuno pa sa ganitong buhay. Bigyan mo kami ng matatag na presyo. Pumapayag na ako. Pagkasabi nila, lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi ako agad nagsalita. Tumitilamsik ang ulan sa bubong ng bodega. Patak, patak. Naalala ko ang 7 taon na ang nakalipas. Noon, kasi simula ko palang bumili ng mga itlog ng gansa. Sumasakay ako sa isang sirang tricycle. Nadayami ang sapin sa loob. Mahigit 20 itlog ng gansa ang dala ni Aling Liu nang puntahan niya ako. Dahay. Tulungan mo akong dalhin ang mga ito sa bayan para ibenta. Sayang kung masisira lang sa bahay. Binili ko ang mga iyon. Maya-maya, gumuho ang kulungan ng mga gansa ni Mang Li. Ako muna ang naglabas ng pera para sa kanya. Kailangang bayaran ni Aling Chen ang matrikula ng anak niya. Mas marami akong binili na itlog mula sa pamilya niya. Walang may gustong bumili ng mga itlog ni Zhaoxi. Pinili ko ang mga iyon isa-isa. Hindi ako santo. Gusto ko rin kumita. Pero totoo, mula sa kahirapan ay yumaman ang Guantian. Dahil ako ang naghakot palabas ng mga itlog, truck kada truck. Pero nang yumaman na sila, ang una nilang ginawa ay harangan ang bodega ko. Inakusahan ninyo akong sakim dahil malaki ang kinikita ko. Tinawag ninyo akong walang puso. Inaagaw ko raw ang mga kliyente ninyo. At sinisira ko raw ang pangalan ninyo. Ngayong nalugi na kayo. Naalala ninyong iisang ngayon lang pala tayo. Tumingala ako at tiningnan sila. Naaalala pa ba ninyo? Ang isang tanong na ibinigay ko noon. Natigilan si Aling Liu. Sabi ko, ilagay ninyo sa akin ang mga itlog. Kunin ang bayad agad at umalis. Ako ang humahanap ng mga kliyente. Ako ang sumasalo ng panganib at nagbabayad ng multa kapag may paglabag sa kontrata. 1 unit at kalahati. Sabi ninyo, hindi ako dapat kumita. Pero walang nangahas sumagot. Itinuro ko ang loob. Punong-puno ng mga kahon ng itlog ng gansa mula sa ibang nayon. Ngayon, kayo mismo ang pumunta sa tarangkahan ng sangyuan. Pero hindi kayo makapasok. Hindi ninyo matatakasan ang pagpiga sa presyo ni Manager Hao. At lolokohin kayo ng Hongfa. Wala kayong magagawa kundi tanggapin iyon. Nabulok ang mga itlog ng maalat na gansa, kaya ibinalik ng buong bayan ang mga paninda. Ngayon, sinasabi ninyo sa akin na ang 1 unit at kalahati ay bayad sa paggamit ng pwesto. Kaya karapat-dapat ba talaga akong kumita? Karapat-dapat. Karapat-dapat. Dahay, mababaw lang ang pangunawa namin. Hindi mababaw ang pangunawa ninyo. Mga walang utang na loob kayo. Pagkasabi ko pa lang ng 3 salitang iyon. Namutla silang lahat. Nakatayo si Mang Zhao sa tabi. Hindi na niya mapigilan ang ngisi sa gilid ng labi niya. Noong tinutulungan ko kayong kumita. Sabi ninyo, sarili ko lang ang iniisip kong kumita. Noong kumikita ako. Sabi ninyo, sinisipsip ko ang dugo ninyo. Noong hindi ko tinatanggap ang mga itlog ninyo. Sabi ninyo, wala akong puso. Nalugi kayo, kaya bumalik pa kayo para iligtas ko kayo. Ano ba ang tingin ninyo sa akin? Isang madaling lokohin? O tagapagbuhat ng buong Guantian Village? Dahay, hindi mo dapat sabihin yan. Iisa pa rin naman ang nayon natin. Hindi mo naman hahayaang bumalik sa kahirapan ang buong nayon, hindi ba? Noong yumaman ang buong nayon. Hindi ninyo inaming ako ang nagdala sa inyo roon. Ngayong bumalik sa kahirapan ang buong nayon. Bakit ako ang kailangang managot? Ikaw, talagang malupit ka. Tumalikod ako at pumasok sa opisina. Kumuha ako ng isang bungkos ng mga kontrata at ibinagsak sa mesa. Pangmatagalang kasunduan sa suplay ng Lijiagu. Pangmatagalang kasunduan sa suplay ng Yangshuan. Pangmatagalang kasunduan sa suplay ng Hauhe. Karagdagang order mula sa Zhangyuan Food. Kontrata ng suplay para sa mga supermarket sa lungsod. Isa-isa kong inilatag ang lahat. Hindi ako kapos sa mga order na yon. Lalo nang hindi ako takot sa mga taong walang prinsipyo. Sa mga taong hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Wang Dahay, humihingi kami ng tawad sa iyo. Huwag na, kahit lumuhod kayo at magmakaawa, wala ring silbi. Noong harangan ninyo ang sasakyan ko, muntik nang mawala sa akin ang kontrata sa Zhangyuan. Pagkatapos, hinaluan ninyo ng bulok na itlog ang produkto ng kooperatiba. Muntik ninyong sirain pati ang reputasyon ng mga suplay ko. Ngayon, malinaw na nakasulat sa kontrata ng Zhangyuan. Ang kooperatiba ng Guantian Village ay hindi maaaring magpasok ng produkto sa aming linya ng suplay. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ibenta ang mga gansa, gibain ang kulungan. At bayaran ang mga utang. Lumabas kayo at maghanap ng trabaho. Kung paano kayo nakaahon sa hirap, ganoon din kayo babalik dito.
Sobra naman ang tindi ng mga salitang iyan. Pinipigilan ni Aling Liu ang hikbi niya habang umiiyak. Namumutla si Mang Li. Parang bigla siyang tumanda ng 20 taon. Napabuntong hininga ang matandang negosyante. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papasok sa ulan. May gusto pa sanang sabihin si Aling Chen. Nakatayo si Mang Zhao sa likuran ko. Mahina siyang nagtanong. Boss, talaga bang wala kayong tatanggapin ni isa? Mga individual na nag-aalaga. Pagkaraan ng kalahating taon, saka muling bubuksan ang talaan. Tatanggapin at susuriin sa pinakamababang karaniwang presyo. Hindi na kailanman tatanggapin ang mga paninda ng kooperatiba. Pero sa ngayon, wala akong tatanggapin. Kung ganoon, magkano ang bayad pagkaraan ng kalahating taon? Mula 2 yuwang kalahati. Wang dahay, 3 yuwang kalahati. Hindi na ba maibabalik? Kapag naputol ang daan, maaari pa itong dugtungan. Pero may peklat pa rin. Minsan na ninyong binasag ang mangkok. Kaya huwag ninyong asahang maibabalik pa ito sa dating anyo. Sa huli, umalis din sila. Pagdating nila, isang buong grupo sila. Pero nang umalis sila, walang nagsalita. Patuloy pa rin ang ulan. Umaagos ang tubig sa maputik na daan sa bungad ng nayon. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng bodega. Pinanood kong maglaho sa ulan ang kanilang mga anino. Boss, hindi ba parang napakalupit nito? Malupit ba? Noong araw, pinilit nila akong magpresyo ng 4.8. Mas malupit pa nga ang presyo ko noong bumibili ako. Hindi naman nila hindi alam kung gaano ako nahirapan. Akala lang nila, karapat-dapat akong maghirap. Pagkaraan ng kalahating taon, muling naghirap ang Guantian. Hindi sila naghihirap sa loob ng isang araw. Unti-unti silang nawalan ng kabuhayan. Una, hindi na maibenta sa magandang presyo ang mga itlog ng gansa. Pagkatapos, dumating ang mga nagbebenta ng pakain. May mga nagbenta ng kanilang mga gansa. May mga nagbaklas ng kulungan. May mga nagbenta ng kanilang mga tricycle. Sa bawat ihip ng hangin, humahagikik ang plastik na trapal. Para bang tinatawanan sila. Noong pinakasagana ang Guantian. Bago pa magbukang liwayway, maririnig na ang pagtilaok ng mga gansa. Paruot pa rito ang mga dekuryenteng tricycle. Noon, puno ng pera ang bulsa ng lahat. Nakabili ng bagong telebisyon si Aling Liu. Hindi na kailangang mag-alala sa matrikula ang anak ni Aling Chen. Nagpatilis ng bagong bahay si Mang Li. Araw-araw namang nag-ikot si Zhao si sakay ng dekuryenteng tricycle. Palakad-lakad siya sa buong nayon. Sinasabi niya sa lahat, ang pag-aalaga ng gansa ang tamang daan sa pagyaman. Pero ngayon, ang manugang ni Aling Liu ay umuwi sa kanilang sariling pamilya kasama ang mga anak. Ang asawa ni Aling Chen ay nagtatrabaho na sa isang malayong lugar. Nabenta na ni Mang Li ang mahigit kalahati ng mga gansa niya. Pero may utang pa rin siya sa pakain. Si Zhao si ang pinakagrabe ang sinapit. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Kaya pilit niyang pinanatili ang kulungan at ayaw itong baklasin. Pero sa laki ng gasto sa pakain, hindi na niya kinaya. Ibinenta niya ang mga gansa sa kalahating presyo sa mga ahente. Pati ang dekuryenteng tricycle niya ay ibinenta. Pati ang karito ng isda at ang dekuryenteng tricycle ay ibinenta. Kapag nababanggit ng mga taga-nayon ang kooperatiba, walang umiimik. Kalahati ng karatula ay tinangay ng hangin. Para na lang itong isang biro. Samantala, tuluyan ng lumaki ang negosyo ko. Nagtayo ako ng bagong bodega malapit sa Hauhe. May 3 palamigan at 2 linya ng pag-uri. May 6 na refrigerated truck. Naging regular ang mga order mula sa Zhangyuan Food. Maging ang ilang supermarket sa lungsod ay nagsimulang umorder. Kalaunan, nagparehistro ako ng sariling tatak. May nakalagay sa kahon ng mga itlog ng gansa mula sa Guantian. Nakaimprenta ang code ng malamig na transportasyon, batch code, at numero ng inspeksyon. Bawat isang itlog ay matutunton pabalik sa baryo at magsasakang nagsupply nito. Kumita ang mga taga-ibang nayon sa sistemang ito. Nagpagawa ng bagong daan ang Lijiagu. Nagtayo naman ang Yangshuan ng mga pamantayang kulungan ng gansa. Nagtatag ng tunay na kooperatiba ang Hauhe. Lahat ng tuntunin ay alinsunod sa kontrata ko. Hindi nila ikinagagalit na kumita ako sa diferensya. Dahil sila mismo ang nakasaksi sa sinapit ng Guantian. Minsan, sinabi ng pinuno ng Hauhe sa buong nayon, ang kinikita ng boss ay bayad sa biyahe, bayad sa panganib at bayad sa pagsunod sa mga tuntunin. Kung may nag-aakalang madali ang perang ito, pwede siyang pumunta sa bayan at subukan mismo. Walang umimik. Pagkalipas ng 6 na buwan, si Aling Liu ang unang dumating. May dala siyang maliit na basket ng itlog ng gansa. Mahina niyang tinawag, boss. Maghahatid po ako ng itlog. Mga itlog ngayong umaga. Pinunasan ko ng malinis. Hindi ako mismo ang tumanggap. Pinapapunta ko kay Aling Li para suriin ayon sa bagong proseso. 38. 32 ang pasado at 2.5 bawat itlog. Kabuang 80 unit. Hawak ni Aling Liu ang 80 unit na iyon. Nanginginig ang mga daliri niya. Dati, 32 rin ang naihatid niya. Sa 3.5, kikita sana siya ng 112. Nang maglaon, naging eksklusibong supplier ito ng Zhangyuan.
Kung hindi siya nanggulo, makakakuha sana siya ng 3.5 at 8 bawat malaking itlog. Pero ngayon, 2.5 na lang. Tinitigan niya ang pera. Namula ang paligid ng mga mata niya. Isinilid niya ang pera sa bulsa. Hindi na siya nagsalita. Maya-maya, dumating din si Aling Chen. Dumating din ang matandang Kian. Isang buwan pa bago dumating si Mang Li. Isang basket lang ng itlog ang dala niya. Dati, daan-daan o kung minsan ay libo ang inihatid ng pamilya niya. Ngayon, maliit na basket na lang. Dahay. Dati, akala ko madali lang ang kinikita mo. Nang subukan ko mismo, saka ko lang nalaman na ang pagpulot ng itlog ng gansa sa pugad ay hindi pa pera. Nagiging pera lang ito kapag naibenta. Huli ko nang naunawaan ang aral na iyon. Mas mabuti ng huli kaysa hindi kailanman. Si Zhao Si hindi pa rin dumating. Matigas ang ulo niya. Mas pinili niyang magtinda ng tingi sa bayan kaysa ihatid sa akin ang mga itlog. Pero alam na ng bawat nagtitinda sa bayan ang tungkol sa kooperatiba ng Guantian. Pinipigan nila ng husto ang presyo. Kung minsan, 2 unit na lang. Bago umalis, minura pa niya ako sa bungad ng nayon. Napakamanhid ng puso ni Wang Dahay. Darating din ang karma sa kanya. Sila ang walang puso. Bakit yumaman ang ibang nayon? Pero hindi na nakabangon ang Guantian. May ilan na muling nag-alaga ng gansa. Pero lumiit ng husto ang kanilang operasyon. May ilan namang tuluyang tumigil. Nagtungo sila sa lungsod para maghanap buhay. Ang mga gamit na dating ipinambili nila gamit ang kita sa itlog ng gansa ay naroon pa rin. Pero sa tuwing nakikita iyon ng mga tao, iisa ang naaalala nila. Maaari sana silang yumaman habang buhay. Sa pagtatapos ng taon, pumunta ang mga taga-county para interviewin ako. Tinawag nila akong huwara ng pagnenegosyo sa sariling bayan. Bakit mo piniling magnegosyo ng itlog ng gansa? Dahil hindi maibenta ang mga itlog ng gansa sa aming nayon. Ikaw ang unang tumulong sa Guantian na umunlad. Nakatulong ako noon, pero paano na ngayon? Ngayon, kailangan nilang matutunang muli ang mga tuntunin. Tinanong ako ng mamamahayag kung ano ang direksyon ng Guantian. Sa taglamig, kulay abo at alikabok ang mga bukirin. Dati, hanay-hanay ang mga kulungan ng gansa roon. Ngayon, iilang bakanting balangkas na lang ang natitira.